Bagong kaganapan na naman ang aking babahagi sa inyo for today's video. Dahil Sabado ngayon at walang pasok ang mga bata sa eskwelahan, medyo tinanghali na tayo ng bangon. Lalo pa tagagaling natin sa sakit, hindi pa masyadong nanunumbalik ang dati nating lakas. Pero dahil nga tanghali na, bumangon na nga tayo at agad na binuksan ang bintana. Sarap sa pakiramdam ang hangin na nagbumula sa labas. Pati na rin ang tanawin sa kabukiran. Sarap sa pakiramdam ang lunti ang paligid. Napakabilis talaga ang pagdaan ng mga araw. Ilang buwan na lang ang bibilangin ay tag-ani na naman. Ang berdeng kapaligiran, huhubaran na naman sa pagdating ng tag-ani. Dahil ang mga berdeng tanim ngayon, gagapasin ulit at maiiwan ang tuyong lupa. Ang buhay nga naman ng mga magsasaka ay paulit-ulit lang. Pagkatapos pala naming mag-almusal, nagpakain na ako ng baboy. Pagkatapos, inaya naman ako ni tatay para magdamo ng pagkain ng mga alaga nating hayop. Ito palang hirap kapag walang pagpapastulan ng mga hayop natin. Kailangan nating maghanap ng magagapas na damo para may pakain sa kanila. Mabuti na lang at dumaan kanina dito sa amin ang may-ari ng pagdadamuhan natin. Kaya naman si tatay sinamantalang pagpapaalam sa pagdadamo natin ngayon. Syempre, kahit damo lang naman, kailangan nating ipagpaalam sa may-ari. May mga hayop din kasi silang alaga tulad din natin. Kaya hindi basta-basta ang pagdadamo sa kanilang mga nasasakupan. Pero sabi ni tatay na sa bundok daw ang mga alaga nilang hayop, kaya ang mga damo sa kanilang mga pilapil, nililinis na nila at doon na rin natutuyo. Nagandahan naman ako sa damong nakita ko dito. Kaya nagpaiwan muna para makuha ko ang mga damo na ito. Pagkatapos kong gapasin, nilikom ko na ang mga damo sa isang banda. Dadaanan na lang natin sa ating pag-uwi mamaya. Sumunod na rin ako kay tatay dito. Marami nga tayong pwedeng kuning damo rito sa kanila. Ang mahirap lang dito ay ang pagbubuhat. Pero ano pa nga ba mga nanay, wala tayong magagawa. Kailangan din nating pakainin ng ating mga alaga. Grabe, ang gaganda at lalago ang mga damo rito. Sigurado magugustuhan ito ng mga alaga natin. Eto nga, sinimulan na rin natin ang paggagapas. Makukuha pala ni tatay ay dalahin na din niya. At ang makukuha ko, dadalhin ko na rin. Ganito lang ang ikot ng buhay dito sa probinsya. Lalo na sa aming mga magsasaka. Sipag at syaga talaga ang puhunan natin para lang mabuhay mga nanay. Dahil kapag hindi ka magsipag, wala kang mapapala kundi nga. Kaya mahirap man, wala kang pagpipilian. Dahil ito na nga ang ating nakagisnan. Ang buhay sa bukid ay ating yaman. Pagkatapos nating makapaggapas ng saktong madadala natin, si tatay na pala ang gumawa sa pagtatali. Pero dahil kinulang si tatay dito, kaya eto, gumapas pa rin siya ng idadagdag. Pagkatapos matalian ni tatay ang ating dadalhin, ito na nga mga nanay at uuwi na tayo. Sakto lang naman ang aking dala dahil kinaya naman nating itaas. At dito dinaanan na namin ang aking kinuha kanina. Nagtulungan na nga namin ni tatay ang paggawa dito. At dito na nga namin idinagdag sa kanyang dala ang dinaanan naming damo mga nanay. At habang hinihigpitan ng kanyang dala, nauna na rin ako sa paglalakad dahil habang tumatagal kasi parang bumibigat naman ang aking dala. Dala na siguro ng pagod ito mga nanay. At dahil na rin siguro sa katandaan natin, hindi na nga natin may kakaila ang pagtanda. Pero habang kaya pa natin, laban lang tayo sa mga hamon ng buhay. Pagkarating namin sa bahay, habang binibigyan ni tatay ang mga kambing ng damo, ako na rin ang kumuha sa kalabaw natin para makakain na din siya. At sigurado magugustuhan niya ang damong kinuha natin para sa kanya. Parang alam din niya na may pagkain siya mga nanay. Halos patakbo na kasi ang kanyang paglalakad patungo sa may mga damo. Lakas din naman talaga ang pandama nitong si Kalabaw.
Linuwagan ko na nga ang hawak sa kanyang tali. Dahil hindi ko na siya mapigilan mga nanay. Tumiretso na siya sa kanyang pagkain. Inensyon na nga nila ang kanilang pagkain. Pati na ang mga kambing natin. Sarap na sarap din sa pagkain mga nanay. Nangayayat sila ng gusto dahil sa pagdaan ng mga bagyo. At syempre wala na rin kasing maayos na pagpapastulan sa kanila. Binuksan ko naman agad ang radyo. Habang nagpapahinga, makikinig naman tayo ng paborito nating drama. Ay, tulo na. Nusyak ti Macau nga. Ang mga namakabil ko na dyan, gapo di subog na anak. Ay, isa na. Di mo kagkabilon. At dito ko na naman tinatapos ang ating makaganapan for today's video. Salamat sa panonood. Bye everyone!